Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ninuman ang Anak, pati ang Ama'y sa Kanya. Pakaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, mananatili kayo sa Anak at sa Ama, at ito ang ipinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu'y ipinagkaloob na ni Kristo sa inyo, at habang siya'y nananatili sa inyo, hindi na kailangang turuan kayo ninuman. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay at totoo ang itinuturo niya, hindi kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga, mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na yaon. Ang salita ng Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at levita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya. Hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin, ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan. Ako, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseyo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit hindi ako karapat-dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betanya, sa ibayo ng Jordan na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Pagnilayan po natin ngayon ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, maligayang Kapaskuhan po sa inyong lahat. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin po tayong dumadaan sa panahon ng Pasko. No? At ito ay panahon ng patuloy nating pagninilay sa katotohanan na ang Diyos ay kapiling natin. Ang Diyos ay kasama natin. Ang Diyos ay sumilang sa ating buhay
sa ating puso, sa ating mundo. At mga kapatid, sa chapter 2 ng unang sulat ni San Juan, may napakagandang paalala si San Juan para sa atin. Tayo na nagdiwang ng Pasko, tayo na nagdiwang ng bagong taon, sabi niya, pakaingatan ninyo sa inyong puso ang salita na narinig ninyo sa simula pa. Pakaingatan ninyo sa inyong mga puso ang salita ng Diyos na natanggap ninyo, narinig ninyo, naisa puso ninyo noong simula't simula pa. Yan po ang mahalagang tandaan natin ngayon na patuloy tayong nagdiriwang ng Pasko at unti-unting bumabalik na sa ating ordinaryong pamumuhay. Malapit nang matapos itong pista ng Kapaskuhan at babalik na naman tayo sa ating mga trabaho, sa ating mga eskwela, sa ating mga pang-araw-araw na pinagdadaan ng pagsubok at kagalakan sa buhay. At sana, pag bumalik na ulit, ang katotohanan ng trabaho at eskwela at araw-araw na pakikibaka sa buhay, huwag nating kalimutan ang salita ng Diyos na tinanggap natin ngayong Pasko. Kasi alam ni Lord yan, no? May tendency tayong maging makalimutin. Pasko ang saya-saya natin. Nagbibigayan tayo sa isa't isa. Nagpapatawad tayo sa isa't isa. Kasi Pasko naman. Pasko naman. Napaka-generous natin. Napaka-buti natin. Napaka-maunawain natin. Napaka-mapagpatawad natin. Kasi Pasko naman. Pasko naman. Ngayon na matatapos na ang panahon ng Pasko, kakalimutan na ba natin yan? Iiwanan na ba natin yan sa Pasko? Kaya nga ang ganda ng kanta natin, no? Ang ganda ng kanta natin, sabi sa kanta, no? At magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko, ay magbigayan. Ay magmahalan. Ibig sabihin, ang diwa ng Pasko, ang aral ng Pasko, ay hindi pang Pasko lang, kundi pang araw-araw, buong taon. Huwag kakalimutan ang kabutihang natanggap natin ngayong Kapaskuhan. Ang katotohanang naisaloob natin ngayong Kapaskuhan. Nako, kasi kung hindi, sayang naman. Sayang naman yung 9 na gabi na nagpuyat tayo nung simbang gabi. Sayang naman yung nagawa nating pagbabago ngayong bagong taon. Sayang naman yung pagsasama-sama natin sa pamilya. Kung iiwanan nating lahat sa panahon ng Pasko. I-extend natin ang diwa ng Pasko hanggang buong taon. Hanggang buong taon. Tapusin ko po sa isang kwento. Minsan, meron akong nakausap na kabataan sa aming parokya. Hindi ko na sasabihin saan. Pero mabigat ang pinagdaanan niya sa kanyang pamilya sapagkat inaabuso siya ng sarili niyang ama. Yung kanyang ama ay may bisyo at
hindi tumupad sa kanyang mga tungkulin pananagutan na alagaan at itaguyod ang kanyang pamilya. At itong batang ito ay kinailangang lumikas mula sa kanilang tahanan. At sa gitna ng pagsubok na iyon, nakikipag-usap siya sa akin. Pinag-uusapan namin ang kanyang problema. Malayo siya sa bahay. Mahal na mahal niya ang tatay niya. Pero kailangan niyang maligtas mula sa sarili niyang ama. Pero nung humupa-hupa ang lahat, umabot ang panahon na nagawa niyang patawarin ang kanyang tatay. Nung nakuha niya na ang lakas na manatiling ligtas, ay nagawa rin niyang patawarin ang kanyang ama. At nakauwi siya sa tahanan nila. At alam niyo po kailan niya nagawa yon? Pasko. Pasko. Nung nakwento yun sa akin, sabi ko sa sarili ko, wow, Pasko na nga, dumating ang Panginoon. Makalipas ng Pasko na iyon, kinamusta ko ang batang ito ulit. Tinanong ko kung kamusta na siya, kamusta na yung tatay niya, at kamusta ang ugnayan nilang mag-ama. Nakwento niya sa akin na minsan masakit pa rin po magsalita ang tatay niya. Minsan parang nagbabanta pa rin na gumawa ng masama. Pero kaya ko na pong pagtanggol ang sarili, sabi niya sa akin. Pero mahal ko pa rin po siya. At pinapatawad ko pa rin po siya. At inaalagaan, sinasamahan, pinapakinggan, inuunawa. At tinanong ko siya, paano mo nagagawa? Paano mo nagagawa? Sabi niya sa akin, tinulungan na po ako ng Panginoon nung Pasko. Alam kong gagabayan niya ako. Wow. Yung pagmamahal ng batang yun, hindi pampasko lang, pangbuong taon. Pambuong taon. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, salamat po sa pagsilang ng iyong anak dito sa aming mundo ngayong Pasko. Nawa ang biyaya at aral ng Pasko ay manatili sa aming mga puso hanggang buong taon. Amen.